Noong kasagsagan ng Vietnam War, isang Amerikanong Air Force navigator ang nagparachute palabas ng kanyang eroplano matapos itong tamaan ng anti-aircraft missile ng mga kalabang Vietcong. Dahil siya ang tinaguriang pinakamahusay na navigator noon sa US Air Force, nagkumahog ang US military na i-rescue siya sa gitna ng kagubatan ng Vietnam na napapalibutan ng malaking puwersa ng kalaban. Ngunit kahit sa anuman dami ng tauhan at eroplano ang pinadala ng US upang siya ay ma-rescue, nauwi lang sa disgrasya at pagkasawi ang mga misyon. Yun pala, binuhos rin ng mga Vietcong ang kanilang buong puwersa upang madakip ang Amerikano na tinagurian nilang #1 target dahil sa angkin nitong husay at kakayahan sa himpapawid. Kaya imbis na isang batalyon, inatasan nila ang isang magiting na Navy SEAL upang mag-alarambo at hanapin ang nawawalang sundalo. At ang mga sumunod na pangyayari ay tinaguriang pinakamapangahas at delikadong Navy SEAL rescue mission sa kasaysayan na sa mga pelikula lang ni Sylvester Stallone natin napapanood. Mr. Goodbye! Si US Air Force Navigator Lieutenant Colonel Isil Hambleton ay isa ng batikang sundalo mula Estados Unidos. Matapos ang kanyang training sa Pacific Air Command Jungle Survival School mismo sa Pilipinas, nakapasok agad siya sa US Air Force noong 1943. Naging isang malupit na navigator si Hambleton noong napasama siya sa Korean War. Gamit ang kanyang B-29 Super Fortress Heavy Bomber Plane, 43 matitinding operasyon ang kanyang kinabilangan. Pagpasok ng 1970, dahil sa kanyang angking talento at kasanayan sa panghimpapawid na bakbakan, si Hambleton ay tinawag muli bilang isang navigator para magsilbi sa ongoing noon na Vietnam War lula ng kanyang Douglas B-66 destroyer na may codename na Bat-21. Ang Bat-21 ay partikular na dinisenyo para sa role ni Hambleton sa gera, ang mag-pinpoint ng mga lokasyon ng mga anti-aircraft radar equipment ng PAVN o People's Army of Vietnam at i-jam ang mga naturang kagamitan. Sa madaling sabi, si Hambleton ay isa sa mga secret weapons ng US Air Force upang magkaroon ng kalamangan ng kanilang sandatahang lakas sa gera. Ngunit napag-alaman ng kanyang mga kalaban ang angking galing na ito ni Isil at may intelligence report din na may access si Hambleton sa top secret operations ng Strategic Air Command. Alam rin ng PAVN na eksperto si Hambleton sa SAM o Surface to Air Countermeasures. At dahil sa kanyang kaalaman, karanasan at kagalingan, ginawang primary target ng PAVN si Hambleton. Sa kanyang 63rd na mission noong April 2, 1972, naatasan si Hambleton na mag-escort ng 3 B-52 bomber planes na aatake sa Ho Chi Minh Trail, isang logistical network ng mga kalsada na ginagamit ng mga Vietcong sa pagtransport ng mga kagamitan at supplies sa gera kontra Amerika. Sa kanilang ruta papunta sa lokasyon, sila ay nasurpresa sa tindi, dami at bilis ng mga anti-aircraft missiles na binabato sa kanilang grupo. Sa loob ng 2 taon ng paglipad ni Hambleton sa Vietnam, hindi niya inaasahan na ganoon ka-agresibo ang resistance na matatanggap nila sa rehiyon na yon. At ang puwersang kanilang kailangang harapin sa mga oras na ito ay bunga ng desisyon ng US government noong 1972. Sa ilalim ng administrasyon ng dating US President na si Richard Nixon, na ipatupad ang isang pulisiyang nangangalang Vietnamization. Para sa madaling pagpapaliwanag, ang pulisiyang ito ay naglalayong bawasan ang impluensya at bilang ng US combat troops sa Vietnam at dagdagan ang efforts para i-training at armasan ang South Vietnamese Forces upang labanan ang PAVN. At ito nga mismo ang ginamit ng militanteng grupo na oportunidad upang maglunsad ng malakihang pag-atake na kinabilangan ng mahigit sa 30,000 PAVN troops. At ang opensiba ay sinimulan noong March 30, 1972, 3 araw bago ang 63rd mission ni Hambleton. Sa himpapawid, ang grupo ni Hambleton ay pawang mga alisto at kabado, dala ng kabi-kabilang bala at missiles na pilit nilang iniiwasan. Ngunit matapos lamang ang ilang sandali, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa sinasakyan niyang Bat-21. Dahil dito, dali-daling binigay ni Hambleton ang signal para mag-eject. Sa pagbukas ng kanyang parachute at pagbaba sa ere, isa-isa ring sumasabog ang mga sasakyang panghipapawid na inieskortan ni Hambleton. Walang ibang nasa isip ang sundalo kundi ang kalagayan ng kanyang mga kasamahan. Ngunit sa kanyang pagtingala, walang ni isang parachute ang kanya nakikita. Siya lamang ang kaisa-isang nakaligtas mula sa kanyang mga kasamahan. Sa hindi kalayuan, isang F-4 Phantom plane ang nakakita kay Hambleton na nagpaparachute pababa
Dahil alam ng US Air Force na mahigit 30,000 na mga kalaban ang naghihintay sa kanilang kasamahan sa oras na makalapag ito, sinubukan ng pilotong si Major Jimmy Kempton na dagitin at isakay si Hambleton. Ngunit bago pa man makalapit ang eroplano, katakot-takot na anti-aircraft fire ang inaabot ng F-4 Phantom plane. Bagamat hindi naging matagumpay ang rescue attempt na yon, ligtas namang nakalapag si Hambleton sa isang palayan. Ngunit sa kanyang paglapag sa may layong 100 meters lamang, libu-libong mga armadong Vietcong ang nagmistulang mga asong lobo ang handang magpiesta sa kanyang katawan. Ipinagbigay ni Major Kempton ang coordinates ni Hambleton sa King-22, isang SAR o Search and Rescue Aircraft na nag-ooperate malapit sa kanilang lokasyon. Ngunit kasabay ng SAR na ito ay ang pagbaling naman ng mga tropahan, tangke at ilang anti-aircraft equipment ng PAVN sa lokasyon ni Hambleton upang i-challenge ang anumang rescue operations na maaaring ilungsad upang iligtas ang kanilang high-value target. At sa puntong ito, si Hambleton ay isang tila injured na usa sa gitna ng kakahuyang, pinamumugaran ng mga gutom na hayop. Bukod sa mga sugat na natamo mula sa pagsabog, isang baling daliri at 4 na baling buto sa likuran ang natamo ni Hambleton sa kanyang paglapag. Ngunit wala na siyang panahon para indahin ng mga yon. Matapos na i-check ang kanyang mga natitirang equipment, agad siyang nagbungkal ng isang butas upang pagtaguan habang inihintay niya ang mga rescuers na kausap niya sa kanyang radyo. At ang unang sumagot ng kanyang tawag ay ang 1st Special Operations Squadron na kinabibilangan ng 2 Douglas A-1 Sky Raiders. Inassure ng mga pilot na sina First Lieutenant Richard Abbott at Captain Don Morse na saglit lang ang pag-rescue kay Hambleton. Ngunit nang marating nila ang lokasyon, nagulat ang dalawa sa bigat ng resistance na tumambad sa kanila. Dahil dito, tumawag agad si Captain Morse ng support at agad namang rumisponde ang mga utility helicopters na may code names na Blue Ghost 39, Blue Ghost 28, Blue Ghost 24 at Blue Ghost 30 na pawang mga Cobra gunships. Ngunit sa paglapit pa lang ng Blue Ghost 39 at 28, katakot-takot na anti-aircraft fire agad ang kanilang natamo. Dahil dito, nag-crash land ang Blue Ghost 39 na may layong 7 kilometers na lamang mula sa lokasyon ni Hambleton. Agad na sinugod ng PAVN ang chopper, dahilan para sumabog yon at mamatay ang lahat ng lula ng sasakyan, habang ang kaisa-isang survivor na si SP5 Jose Astorga ay kinuha ng PAVN upang maging bilanggo. Dahil dito, agad na nag-fallback o umatras ang ibang mga Blue Ghost helicopters. Dala na rin ng abiso ng Blue Ghost 28 na matinding resistance mula sa kanilang mga kalaban. Dahil dito, nag-step in na ang Joint Search and Rescue Command upang italaga ang lahat ng kanilang assets upang i-cover ang sitwasyon ni Hambleton at i-divert ang atensyon ng mga PAVN na nakapalibot sa kanya. Sa sumunod na araw, April 3, ilan pang efforts ang inilunsad upang i-rescue si Hambleton sa kanyang kinaroroonan. Ngunit anumang pagsisikap ang gawin ng US Forces, tila isang pader na nakaharang sa mga rescue aircrafts ang puwersa ng PAVN. Dagdag pa dito ang mga listening post na nakatalaga sa lugar upang masagap ang radio communications traffic ng mga Amerikano. Kahit na anong diversionary tactics ang gawin ng US Forces, pambobomba man ang ibang lugar sa Vietnam o pagpapadala ng higit sa 10 Sky Raiders sa lokasyon ni Hambleton, bigo pa rin sila makalusot sa depensa ng kalamang grupo. Matapos ang 6 na araw na iba-ibang attempts sa pag-rescue kay Hambleton, 5 sasakyang panghipapawid ng US Air Force ang nabaril ng anti-aircraft missiles, habang 16 naman ang malubhang sira, habang 10 service members naman ang nawawala. Dahil dito, noong April 8, iniutos ni General Abrams na hindi nagagamit ng sasakyang panghipapawid sa search and rescue operations para kay Hambleton. At sa puntong ito, land-based rescue operation na ang gagamitin upang iligtas ang nanghihina, gutom, injured na si Hambleton. Naatasan si Navy SEAL Thomas R. Norris upang manguna sa pag-rescue kay Hambleton sa pamamagitan ng paglalakad. Sa kanyang pagtanggap ng misyon, walang sinayang na panahon si Norris at agad na nag-recruit ng 5 Vietnamese Sea Commando. At habang nagmamarcha papuntang Minh Gian River ang Navy SEAL kasama ang 5 commandos, isang kakaibang task muna ang dapat magampanan ni Hambleton na susi sa kanyang pag-rescue. Dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng US Air Force na mayroong kapasidad ang PAVN na i-intercept ang kanilang komunikasyon, kailangan nilang makipag-usap sa isa't isa gamit ang mga codes. At ang pamamaraan ng ito ang ginamit rin nila upang makipag-communicate kay Hambleton, partikular na sa instructions ng kanyang pag-rescue. Sa pag-review ng background ni Hambleton, nalaman nilang isa palang golf player ang kanilang navigator. At yun ang mga terminong pang-golf ang kanilang ginamit
upang magbigay ng instructions kay Hambleton. Sa kanilang pagradyo sa kanya, sinabi nila na you are going to play 18 holes and you are going to get it in the Swanee and make like Esther Williams and Charlie Datuna. The round starts on number 1 at Tucson National. Matapos ang 30 minutes na pag-iisip, nagets na niya agad ang ibig sabihin ng code na ibinigay sa kanya. Ang Swanee ay isang ilog na sikat na kanta. Ang Esther Williams ay isang totoong competitive swimmer. Ang Charlie Tuna ay isang cartoon mascot sa isang can tuna. At ang number 1 hole at Tucson National ay ibig sabihin sukat at direksyon. Pag sinolve ang code, ang gustong sabihin sa kanya ng rescue team ay pumunta siya ng 365 meters pakanlurang silangan hanggang makarating sa Miugyang River at lumangoy sa kabilang banda. Walang sinayang na panahon, agad-agad na sinunod ni Hambleton ang instructions. Ngunit dala ng kanyang pagod at gutom, unti-unti na siyang nagdedeliryo. Bagamat nakakain siya ng maliliit na hilaw na mais at nakainom mula sa mga tubig na nasalo ng mga dahon ng saging, hirap na makapag-focus ang 54-year-old na katawan ni Hambleton. Sa katunayan, nadulas pa nga ang veteranong sundalo at nabali ang kanyang kaliwang braso. April 9, nag-airdrop ang US Air Force ng survival pack na naglalaman ng pagkain, inumin, armas at radyo para kay Hambleton. Ngunit may layong 50 meters ang pinagbagsakan ng pakete. At dahil sa panghihina ni Hambleton, hindi na niya kaya pang kunin ang tulong na yon. At nang dumaan ang dalawang A1 Sky Raider sa himpapawid, nakita nilang nakasalampak si Hambleton sa lupa habang winawagayway ang isang puting panyo sa kanila. Ngunit dala ng resistance mula sa mga Vietcong, hindi nagawang maglanding ng A1 Sky Raiders upang kuhanin ang nanghihinang sundalo. April 11, ang Navy SEAL na si Norris ay nagkaroon ng maliit na engkwentro sa pagitan ng kanyang mga commandos at ilang PAVN members. Sa kasamaang palad, 2 sa kanyang commandos ang napatay. Ganun pa man, kahit nakulang at halos hindi na rin rumiresponde sa radyo si Hambleton, pinagpatuloy ni Norris ang kanyang misyon. Sa sumunod na araw, April 12, isang malaking grupo ng PAVN ang kanilang naengkwentrong muli. Ngunit kahit na napaatras nila ang mga kalaban, ang dalawang commandos ay tila nagdalawang isip na sa misyon at sinabing hindi na sila susunod sa isang Amerikano kung para mag-rescue lamang ng isang Amerikano din. April 13, ready na si Norris na gawin ang misyon na mag-isa. Sa kanyang pagkabigla, si Petty Officer 3rd Class Nguyen Van Tate ang nag-iisang volunteer na samahan siya. Sa kanilang patuloy na paghahanap kay Hambleton, nakakita sila ng isang sampan o maliit na bangka sa isang abandonadong bahay. Nakakita rin sila ng ilang damit doon at sinuot ang mga yon upang mag-disguise bilang mga fishermen na Vietnamese. Matapos ang ilang oras ng pagsasagwan at paglalakad, nakita na nila si Hambleton na nakaupo at halos zombie na ang itsura dahil sa kawalan ng tulog, pahinga at sapat na nutrisyon. Sa loob ng halos 12 araw ng kanyang pagtatago mula sa PAVN, 20 kilograms na ang binagsak ng kanyang katawan. Dahil dito, kahit na-advise sa kanila na bumalik ng madilim na, sumugal sina Norris at Nguyen na i-evacuate si Hambleton sa kasikatan ng umaga. Agad nilang isinampa sa sampan si Hambleton at hindi pa man nakakalayo, agad na pinaputukan sila ng PAVN na nagpapatrol sa lugar. Gamit-gamit ang buo nilang lakas, dali-dali silang nagsagwan para layuan sana ang mga militante. Ngunit sa liko ng ilog, isang machine gun pala ang nakaabang sa kanila. Dahil dito, pilit nilang itinulak ang sampan sa dalampasigan at ginawa itong cover. Agad silang nagradyo ng air support at ilang sandali lang, 5 US Navy A4 Skyhawks ang nagsidatingan at nilimas sa mga PAVN members. 2 A1 Sky Raiders din ang dumating at nagpasabog ng smoke bombs upang gumawa ng cover at magpatuloy ang grupo sa kanilang pagsagwan pababa ng ilog. Sa dulo, sila ay sinalubong ng kakamping South Vietnamese forces at agad na inilagay si Hambleton sa isang M113 armored personal carrier. At ang tatlo ay agad na nagtungo sa brigade headquarters sa Dong Ha, Vietnam. Mula Dong Ha, si Hambleton ay itinransport gamit ang isang US Army helicopter papuntang ospital sa Clark Air Force Base sa Pilipinas kung saan nagpagaling siya ng 1 buwan. Matapos ang rescue operation kay Hambleton, 5 aircraft ang tuluyang nasira, 11 na katao ang namatay at 2 naman ang nakulong. Habang nasa ospital, naglabas ng sulat si Hambleton. Pag sinalin sa Tagalog, ang sabi ay, "Wala akong nagawa kundi panoorin kung paano namatay ang mga kasamahan ko para iligtas ako. Tingin ko hindi yun fair para iligtas lang ang isang tulad ko. Patawad." Dahil sa kanyang naging serbisyo at di mabilang na kontribusyon sa US Air Force,
at pagre-report ng intelligence. Kahit na nasa gitna ng kapahamakan, gamit-gamit ang kanyang karag-karag na radyo, nagawa ng iba't ibang parangal si Hambleton tulad ng the Silver Star, Distinguished Flying Cross, Air Medal, the Meritorious Service Medal at Purple Heart. Kinikilala siya hanggang ngayon bilang isa sa pinakamahusay na Air Force Navigators sa kasaysayan ng Amerika. At ang batikang veteranong sundalo ay tuluyang namahinga noong September 19, 2004 sa edad na 85 years old dahil sa lung cancer. Siya ay nakahimlay sa Abraham Lincoln National Cemetery sa Illinois, USA. Ang Navy SEAL na si Thomas Norris naman ay ginawaran ng Medal of Honor at naging FBI agent noong 1979. Nanilbihan siya ng 20 years sa naturang ahensya. Patunay lamang ang kwento ni Isil Hambleton na kapag marami kang ginawang tulong at kabutihan sa sino man, asahan mong masusuklian din ito sa oras na ikaw naman ang nangangailangan ng tulong. Kaya huwag kang magkatubiling ibuhos ang lahat ng kabutihan mo sa mga tao sa paligid mo, idol. Dahil sigurado akong andyan din sila sa oras na ikaw naman ang lugmok at naghahanap ng tulong. Pero wag mong gawing ibuhos lahat pagdating sa jowa mo, ha? Lolokohin ka lang yan. At sa oras na lugmok ka sa sakit na nararamdaman, ipapamukha pa niyan sa'yo na mas magandang lalaki at mas magandang babae ang bagong may-ari ng kanyang puso. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.